Good morning, grade 10. So, ang subject natin ngayon ay Entrepreneurship 10. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay ma'am at sa mga hindi ko pa naging estudyante for the previous years, so I am Mrs. Joanne Gabriel R. Perez, your Entre teacher for grade 10. So, yung first lesson natin ngayon, kung mapapansin nyo naman topic, ah, sa topic natin dun sa Google Classroom ay business plan. So, ito ay continuation lang ng last part ng inyong grade 9. So, balikan lang natin ng konti. Puntahan muna natin yung unlocking of difficulty. So, pag sinabing unlocking, ito yung madalas or common na maririnig nyo kapag diniscuss natin yung subject natin na entry. Lalo na for this lesson 1. So, yan yung business planning. So, ano ba yung business planning? Business planning is the process of setting up goals for a particular business, endeavor, and naging dalawa yung type ni Mike, and taking up steps to achieve this. So, pag sinabi natin business planning, ito yung proseso nung pagtatakda natin ng layunin sa particular nating negosyo para magkaroon tayo ng maayos na pagpapatakbo ng negosyo o pagpapasya para sa pagnenegosyo. So, lagi nyung tatandaan yung word na business planning, Then, puntahan na natin ngayon yung may second meaning pa pala. Sorry naman. Is deciding in advance what things to do and how to do this. Ibig sabihin, pinagpaplanuhan natin kung ano ba yung, habang maaga pa, pinagpaplanuhan natin ano ba yung dapat nating gawin at paano natin gagawin yung mga naisip natin para sa ating negosyo or business. Okay. So, sana maliwanag tayo dun sa meaning ng business planning, Ngayon, tignan naman natin yung components of a business plan. Pag sinabi natin components, ito yung mga bahagi ng isang business plan. So, number 1 is yung environment. Identify the needs of the people in your community in terms of goods and services. Ibig sabihin, inaalam nyo kung ano ba yung pangangailangan ng tao sa komunidad nyo o sa area nyo pagdating sa produkto, halimbawa mga pagkain, mga gamit sa online class katulad ngayon, or services katulad ng pag-deliver, yung tinatawag natin mga Lala Move, ganyan, or yung kahit kayo yung mag-o-offer ng pag-delivers dun sa mga kaibigan nyo may negosyo na or sa mga kapitbahay nyo. So, ibig sabihin, inaalam nyo ano ba yung trend sa community nyo. Then, identify the available raw materials in your community. Ibig sabihin, identify, ibig sabihin, tinutukoy nyo or alam nyo kung ano yung mga raw materials. Pag sinabing raw materials, yung mga pwede nyong gamitin dun sa community nyo para makapagsimula kayo ng business. Okay. Some questions you may take in consideration in planning your business. Ito yung ilan sa mga tanong na pag nasagot nyo, ibig sabihin, maayos yung pagpaplano nyo pagdating sa pagnenegosyo. Una dyan is, what industries and industrial establishment are in your place? Ibig sabihin, ano ba yung mga establishment na malapit sa lugar nyo na pwedeng maging kalaban or pwedeng makatulong sa negosyo nyo. Halimbawa, sari-sari store o kaya Pure Gold, mga ganon. Ano-ano ba yung mga establishment yung meron sa lugar nyo na maaaring i-take consideration nyo pagdating sa pagbubukas ng business. Then, do they need any products or services in their production such as raw materials, packaging, and transportation among others? Ibig sabihin, kailangan ba nila ng produkto? Halimbawa, pag nag-isip ka ba ng business na
pwede sa inyo, tapos may nakita kang establishment, kailangan na ba yung produktong ibebenta mo, or kailangan ba yung serbisyo, or or vice versa, yung bang produktong ino-offer nila makakatulong para sa business na bubuksan mo, or yung service na ino-offer nila makakatulong sa business mo, plus yung transportation tsaka yung mga packaging pagdating din sa inyong lugar sa pagtatayo mo ng negosyo. Then, are there development plans such as road construction which are about to be carried out in your vicinity? Kung meron bang mga construction pagdating dyan sa inyong lugar, halimbawa, ang naisip mo is magla-live selling ka, kung merong construction na ginagawa dun sa lugar nyo, parang hindi siya advisable kasi maririnig siya dun sa pagla-live mo, or halimbawa, may iniisip kang plano na negosyo, pero makakaapekto yung ginagawang construction sa lugar ninyo. Okay? Then, is a business enterprise feasible in such an area? Kumbaga, kailangan pa ba ng community nyo yung itatayo mong business, or baka masyado naman kayong marami? So, iyan yung ilan sa mga tanong na pwede nyong sagutin kung magpaplano na kayong magnegosyo. Then, number 2 sa components ng business plan is yung behavior of the product. Ibig sabihin, look into market trends. Tignan nyo kung ano ba yung ano ba yung nauuso sa community nyo or dito sa lugar natin. O tulad ngayong pandemic, ano ba nauso, di ba? Online selling ng mga pagkain, cookies, pati ultimo ulam, pati nga ngayon halaman. So, iisipin mo ano ba yung trend ngayon sa market para magtayo ka ng negosyo. Then, do some forecasting. Pag sinabi nating forecasting, is the process of anticipating the future market behavior. Ibig sabihin, tignan mo kung mag-anticipate ka rin kung yung bang naisip mong negosyo na trend ngayon, tatagal ba ng matagal para pag nagtayo ka, dere-derecho, baka mamaya, uso ngayon kasi ito pandemic, tas after pandemic, hindi na siya uso. So, makaka-apekto siya sa itatayo mong negosyo. Dapat kasi pag businessman ka or entrepreneur ka, hindi ka lang nakatingin sa present situation. Dapat pati dun sa present situation ng magiging negosyo mo. Okay? Then, meron din kayo mga tanong na pwede nyong sagutin or i-take consideration pag nagpaplano kayo ng business. Sa una, what products have high demand? Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Anong produkto yung pinaka-in-demand ngayon? So kayo, ngayong pandemic, saan ba kayo mas naging na produkto? Diba? More on pagkain. Tas minsan yung iba, lalo na ngayong nag-start ng ating online class, ang trend naman ngayon yung mga ginagamit sa online class like laptop, gadget, o kaya mga laptop table. Yan. Then, do your customers prefer quantity or quality goods in buying? Pag sinabi natin quality and quantity, ano ba ang mas gusto ng mamimili sa inyo or sa lugar ninyo? Yung marami pero hindi ganun kaganda ang quality, or yung konti pero mas maganda yung quality? Or halimbawa sa damit, ano bang gusto ng mga buyer mo? Halimbawa, kung magtatayo ka ng negosyo ng damit, ano bang mas gusto nila? Yung branded na mahal o yung hindi branded pero mura? So, yun yung ibig sabihin yung tanong na yan. Okay. So, puntahan natin yung number 3. Location of the business. Pag sinabi natin location of the business, the distance of the market to the source of the raw material must be determined. Dapat, yung negosyong itatayo mo, tignan mo kung malapit ka ba dun sa bilihan ng mga raw materials na gagamitin mo o yung mga ininegosyo mo. Halimbawa, sabihin natin, in the near future, gusto mo muna magsimula ng pagtitinda ng pastillas or ng mga
candy goods. Ang problema, yung bilihan sa inyo ng mga gamit mo halimbawa sa pastillas, medyo malayo. Baka naman imbis na tumubo ka dun sa pastillas na gagawin mong produkto, mapunta lahat dun sa ipupuhunan mo kasi pamasahe din, pambili ng material. So, iisipin nyo rin kung malapit ba kayo dun sa mga raw materials or dun sa mga product na gusto nyong itinda para less din yung costing pagdating dun sa transportation or anything pagdating sa pagbili ng mga product na yon. Next, the availability of transportation facilities, communities, water, electricity, and labor should be determined and assessed. Ito, most likely, tinitake consideration to yung mga medyo businesses, small businesses na may mga sarili ng pwesto kasi tinitignan nila yung kung ano ba yung bang facilities ng kanilang mga laborer is available sa kanila, like yung transportation nila o kaya yung electricity. Baka naman mamaya yung ibang sa inyo may halimbawa lang naging successful yung isang business niya, nakapagtayo kayo ng isang store. Tapos dun sa pwestong nakuha mo, lagi palang may power interruption dun. So, ibig sabihin, lugi ka pa rin pagdating dun sa aspeto na yon. Okay. Then, the cost of land and or availability and cost of store space should also be investigated or should be considered. Ito yung katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina na ang mga negosyo nila is nagre-require na may space. Halimbawa, yung mga booth, yung mga kiosk na mga halimbawa, milk tea, ganyan. Kailangan mo, dapat na i-take consideration kung kailangan mo bang bumili ng lupa or mangungupahan, ganyan. Kasi kasama rin po yun sa pagpaplano ng business kasi kasama yun sa bibigyan mo ng, kasama yun sa puhunan mo pag nagtayo ka ng business. Okay. So, puntahan natin yung number 4, which is the production plan. This involves an advanced program relating to manpower, money, machinery, materials, and methods to be able to produce the desired output based on anticipated profit. Kayo, since sabi nga natin magsisimula pa lang kayo ng business, pwede kasi ang mangyari dito, yung mga manpower mo, yung mga manpower mo is yung kasama mo sa bahay. Siyempre, pwede rin naman kaibigan kung magkalapit na kayo. Pero dahil nga may social distancing at bawal pa kayong lumabas, pwede mo munang gawin as manpower dito is yung relatives mo na kasama mo sa bahay. Then yung money, yun yung sabihin natin naipon mo yung wala pang pandemic, yun yung gagawin mong pampuhunan. Or katulad yung mga napapanood nyo, di ba, sa TV, yung mga nakuha nilang leave pay nung during the pandemic, yun yung ginamit din ng pampuhunan. So, yan din yung iisipin nyo para ma-anticipate nyo yung makukuha nyong profit o tubo. Then, demand for the product and available equipment and the human resources must be determined. Dapat alam nyo kung yung bang product na ibebenta mo or yung service ba na i-offer mo is in demand talaga. Sabihin na natin, oo, sasabay ka sa trend, pero sasabay ka na may bago sa'yo na hindi kayong totaling kasabay lang dahil gusto mo lang sumabay sa trend. Dapat mong i-take consideration din yung trend pagdating sa product. Then, kung available ba yung mga equipment at yung mga kasama mo, yung pag sinabing human resources as yung mga taong makakasama mo is dapat alam mo rin kung sino yung talagang makakasama mo para pagdating sa pagpaplano, mas maayos. Then, consider the number of products to be produced to meet market demand. So, isaalang-alang mo yung bilang ng produkto na gagawin mo lang para lang dun sa market mo. Baka mamaya masyado ka halimbawa. Sabihin natin, sige, gumawa ka ng isang product, isang food product. Halimbawa, sabihin natin, sige, gumawa ka ng pandesal. Natutunan mo yung paggawa ng ube pandesal. Tapos nag-start ka ng business. Gumawa ka kagad ng maraming pandesal. Hindi mo naman inalam or hindi mo tinake consideration kung
magugustuhan ba yun ng community nyo? Basta gumawa ka lang. Ang tendency nun, maaari kang malugi kasi hindi lahat yun mabebenta mo. Tas since tinapay yun, may expiration yun. So, pwedeng ang mangyari, masira yung tinapay mo. Wala ka, less yung kikitain mo. Less yung kikitain mo. Malaki yung expenses mo. Okay? O, punta tayo sa number 5, which is organizational plan. Organizational plan is needed by an entrepreneur to be able to coordinate the activities of the workforce towards the company's goal. Actually, pagdating naman sa company, pwede mong hindi yung totaling kumpanya na malaki. Pwedeng, ito yung kasama mo yung pamilya mo, sila yung parang small company mo muna. So, dapat bilang negosyante, kailangan mong maayos yung mga activities mo, yung activities ng workforce mo para maging maayos yung pagpapatakbo mo ng business. Dapat somehow may sinusunod kang plano ng schedule ng mga activities mo or kayo ng kasama mong magtatayo ng business. Then, one must list down all the needed workers in the business, then the salaries or wages. So, dapat ilista mo na yung mga taong kasama talaga dun sa negosyo mo. Tapos, paano magiging, sabihin natin, kung medyo gumanda yung business mo, paano yung pagpapasahod sa kanila? Or halimbawa, partner kayo, paano magiging hatian nyo pagdating nung panahon na yung negosyo nyo, kumikita na ng maayos. Okay? So, sana naintindihan yung hanggang number 5. Then, punta tayo sa last, which is number 6. The financial plan. Financial plan enables the entrepreneur to determine the fiscal needs of the business and the sources of needed funds. Pag sinabi nating financial plan, ito yung nagbibigay ng kakayahan sa negosyante upang matukoy na yung mga pangangailangan ng negosyo at mga pagkukunan ng kanilang pondo. Kung saan ka kukuha ng pondo, paano mo aayusin yung pondo mo para hindi ka malugi pagdating sa negosyo. Then, the financial plan, together with the rest of the plans, ibig sabihin kasama yung iba pang plano, provide the entrepreneur with the information such as the amount of capital needed to start the business, the source of funds needed, the anticipated income, and expenses through the projection of a cash flow or budget and the estimate of resources including money invested as capital and borrowed funds. So, yung financial plan nyo, kasama na yung ibang nabanggit nating plano, ito yung nagbibigay sa negosyante, sa mga katulad yung future entrepreneur, ng mga information na kailangan nyo para dun sa capital nyo, kung paano nyo sisimulan nyo, para sa capital nyo, kung saan kayo kukuha ng capital, paano nyo sisimulan yung negosyo nyo, paano kayo makakakuha ng kailangang pondo, tapos yung mga inaasahan yung gastusin para maging mas maayos yung flow ng negosyo nyo. Okay. So, yan yung 6 na components ng ating business plan. So, meron pa ditong iba, meron tayong other parts na kailangan ding i-take consideration. So, other essential parts of business plan that you should study carefully to succeed in business. Actually, 2 yan. Unahin natin yung objectives. Ano ba ang layunin mo sa pagtatayo ng negosyo? Bakit ka ba nagtayo ng negosyo? So, ang objectives should be smart. Dapat daw smart yung objective mo. Ano ba yung sinasabing smart? S for specific. Dapat meron kang isang bagay lang muna na gusto mong inegosyo. Ano ba yun? Ano ba yung negosyong gusto mong itayo na talagang hilig mo? Then, M, measurable. Pag sinabi nating measurable, dapat hindi ka muna magpaplano ng sobrang laki. Dapat yung plano mo, yung layunin mo sa pagtatayo ng negosyo, yung kaya lang munang sukatin. Halimbawa, gusto mong magnegosyo kasi gusto mong tumubo ng konti.
Kumbaga, hindi ka muna kagad na, ay, magnenegosyo ako para makabili ko ng sasakyan, makabili ko ng ganyan. Sisimulan mo muna dun sa, kaya lang munang abutin. Kaya lang munang masukat nung tutubuin mo. So, yung A para sa SMART is attainable. Pag sinabing attainable, yung ah, kaya nating siyang matupad. Ibig sabihin yung hindi ka magpaplano kagad ng sobrang taas. Dapat magsimula ka muna sa mababang plano. Yung kaya mo munang matupad kaya mo munang matupad yung layunin na yun. Bakit ka nagtayo ng negosyo? Then, R is for realistic. Dapat makatotohanan. Baka naman mamaya magtayo ka ng negosyo tapos yung layunin mo hindi naman masyadong makatotohanan. Ang mangyayari dyan, masasayang yung puhunan mo, yung time and effort mo. Maliwanag? Then, last but not the least, sa letter T is time-bound. Pag sinabing time-bound, dapat napapanahon, in demand, para yung negosyo mo makasabay at para kahit paano umayos yung kita. So, dapat ang objectives natin ay SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Ano pa ang dapat na meron sa inyong objectives? Objectives are set of accomplishment on a daily, weekly, monthly, or yearly basis. Dapat meron kang objective pang araw-araw. Ano ba yung layunin mo para sa araw na to? Halimbawa, may isa kang maliit na negosyo. Layunin ko, kumita ako sana ng 300. Parang magsisimula ka muna dun sa araw-araw na plano lang muna. Parang kayo, habang pumapasok kayo nung may face-to-face, o dapat ngayong araw makapagpasa ako ng assignment sa gantong subject. Then, aside from daily, dapat meron kayong weekly. Dapat sa loob ng isang linggo. Ano ba yung dapat nyong magawa sa loob ng isang linggo? Then, ganun din sa monthly and yearly. Hindi yung basta magpaplano ka lang tapos plano ko to for the whole year. Anong plano mo para sa araw-araw, sa isang linggo, sa buwan? Dapat may ganun kang plano. Okay. Then, each objective should be stated clearly for those who are involved in pursuing the plan to understand, support, and follow carefully. Dapat, yung bawat layunin mo malinaw dun sa mga kasama mo or kung sino man yung mga kasama mo sa business para mas maunawaan nila, masuportahan nila at masunod nila ng maayos yung plano ninyo para maiwasan natin yung problema pagdating sa pagtatayo ng negosyo. Then, another essential part is the strategy or estratehiya. The methods, techniques, and strategies used in accomplishing the objective are also indicated. Ibig sabihin, yung mga pamamaraan, yung mga strategiya na gagamitin mo or ginagamit para matupad yung para matupad yung objective nyo or yung layunin nyo, dapat ipahiwatig mo rin din or ipaalam. Ano-ano ba yung magiging technique mo or magiging paraan mo para tong business mo maging maayos. Dapat alam din yun ng mga kasamahan mo or ikaw mismo sa sarili mo, dapat malinaw sa'yo yan kung anong dapat mong gamitin para maging maayos yung flow ng pagpapatakbo mo ng negosyo mo. Then, as an entrepreneur, you should be able to manage your time efficiently. Ibig sabihin, dapat magkaroon ka ng tamang time management. Ikaw mismo, bilang gusto mong maging negosyante. Tandaan nyo, since grade 10 na kayo, pipili na kayo ng track nyo for grade 11. Tandaan nyo, pwede naman kayo mag-start ng negosyo. Ang pagnenegosyo, walang pinipiling edad. Pwede kayo mag-start ng negosyo. Nasa willingness nyo lang yan. At nasa strategy nyo, nasa layunin nyo kung paano kayo magtatayo ng negosyo. Samahan nyo na rin ng dasal at tamang time management. Dapat maayos yung paghahati-hati mo ng oras. Okay.
ano ba yung importance ng business plan? So, number one, making a business plan can minimize or eliminate risk. Pag sinabing risk, panganib. Planning involves a careful study of competence, interests, and resources of the entrepreneur against the need of the customer. Ibig sabihin, sa paggawa niyo ng business plan, mababawasan niya or maaaring maiwasan niya yung mga panganib or yung mga negative na pwedeng mangyari sa business mo. Kasi sa pagpaplano at yung maingat na pag-aaral mo doon, na aayos mo yung pagtatayo mo ng business. Tapos naiisip mo rin na ano rin kagad kung ano ba yung pangangailangan ng customer mo. Then number two, a business plan can also minimize the cost of production. Every aspect of the business operation is monitored and controlled. This prevents unnecessary waste of resources. Sa pagpaplano mo, naiiwasan niya yung maaaring maging posibleng gastos ng malaki lalo na pagdating sa production. Then, nasusubaybayan mo rin ng maayos or nakokontrol mo kung ano ba yung dapat nalabas ng pera, pasok ng pera. Tapos, naiiwasan mo or pwede nating sabihin napapahinto mo or napipigilan mo, sorry, yan, yung tamang term, napipigilan mo yung mga hindi nyo kailangang resources, yung, kumbaga, napipigilan mo yung pag-aaksayan ng mga resources mo, halimbawa ng capital mo, ng raw materials mo, kasi nga, naplano mo ng tama yung negosyo mo. Then, number three, a business plan can also identify the defect of the business operation. Pag sinabi nating defect ng business operation, nakikita mo, dahil may business plan ka, nakikita mo ano ba yung mali dun sa business operation mo. So, pag ganun, naiiwasan mo kung ano yung magiging posibleng malaking problema. Then, in planning, not only the goals and objectives are formulated. Procedures, strategies, and techniques of production are also planned. Analysis of the components of the plan may show that the goals and objectives not achieved according to the time frame. Ibig sabihin, sa pagpaplano mo ng negosyo, maaari ngang malaman mo na kung ano ba yung mali sa operasyon mo. Sa pagpaplano kasi, hindi lang naman yung objectives yung kailangan. Hindi ka lang dapat may goals, hindi ka lang dapat may objective. Hindi ka lang dapat may goals, dapat may objectives ka rin na mabuo. Tapos, yung mga pamamaraan mo, yung estratehiya mo pagdating sa production, dapat pinaplano mo rin yan ng ayos para makita mo kung saan pa kayo pwedeng mag-improve para maging maayos yung inyong negosyo at kung nasusunod ba yung tamang time frame nyo sa negosyo. Okay, maliwanag na po. So, bali ni-review ko lang kayo dun sa last part ng lesson nyo ng Entrepreneurship 9 sa previous teacher nyo. Okay, for our activity, paliwanag ko muna yung activity bago yung quiz ha. For your activity, yan, ang nakalagay kasi dyan sa aking PowerPoint ay the link for our activity is already posted in our classroom and Facebook group. So, pinost ko na siya dito sa ating Google Classroom plus pinost ko na rin po siya sa ating Facebook group. Yan. So, yung link lang po yan ha. Yung link ng pagpapasahan nyo. Then, kung maaari, pakigamit. Hindi pala kung maaari, dapat gamitin nyo po ang inyong G Suite account sa pag-access ng activity. Bakit po ako nangungulit? Kasi anything po na ginagawa nyo sa inyong G Suite ay sa ating classroom using your G Suite ay recorded. Pati yung mga scores nyo po, recorded yun. So, pwedeng isend na kagad sa inyo kung ano ba yung magiging sagot nyo, magiging score nyo doon para makita nyo kung nag-i-improve kayo or hindi. Then, the link will be open until Sunday, October 18, 2020 ng 8
p.m. Sorry yung word na today. Huwag nyo na pansinin yung today. Mali lang po yan. Pero yung link po natin ng activity ay bukas until Sunday, October 18, 2020 ng alas 8 ng gabi. Reminder lang, honesty is the best policy. Ano ba ang activity nyo? Gagawa po kayo ng isang business plan. Hindi to by group individual po ito. So, gagawa kayo ng isang business plan. Kung small business na, wag muna kayo mag-isip ng mga masyadong malaking negosyo. Ibase nyo dun sa na-discuss ko kanina at dun sa previous lesson nyo. Since karamihan naman ng sinagot nyo sa ating what have you learned sa Entre 9 ay business plan. So, I think na kayo ay naturuan pagdating sa part ng business plan. So, gagawa kayo ng isang business plan para sa gusto mong negosyo. Maliwanag po? Pwede nyong i-type yan sa short band paper. Ita-type nyo po. Ma'am, wala kaming laptop, wala kaming computer, wala kaming gadget. Pwede nyo pong isulat sa yellow paper, picturean, i-attach dun sa link na pinapasagutan, dun sa link na nasa Google Classroom and then Facebook group, or isend nyo po sa akin through Facebook ng private message together with your name, year, and section, or isend nyo po sa akin through my G Suite account, or isa pang option para po sa talagang walang gadget, dadalhin siya ng inyong guardian or magulang sa scheduled day ng pagpunta nila para sa grade level at section ninyo. Dapat may pangalan, hindi porket magpapasa kayo sa link, sa PM, or sa ano. Dapat po may pangalan, grade, and section. Business plan ha, pwedeng i-type or pwede nyong isulat sa yellow paper, picturean, or ipapasa dun kasabay ng pagbabalik nyo ng module nyo sa iba nyo pang subject. Kung may tanong, pwede nyo po akong i-PM or dun sa ating online kamustahan sa scheduled time ninyo sa akin. Then, for your quiz number 1, yung link po ay posted na sa ating Google Classroom. Bubuksan ko yung link according sa schedule nyo. Same with the activity. Bubuksan ko po yun according sa schedule nyo sa akin. Scheduled time and day nyo sa akin. So, answer it honestly and correctly. Then, pakiusap. Gamitin ng G Suite. Kasi, although ma-access nyo yan, kahit hindi nyo gamitin ng G Suite, pero malalaman ko kung G Suite ba ang gamit nyo o hindi. Kasi once dinownload ko yung response, makikita po doon na hindi G Suite ang gamit ninyo. So, please use your G Suite account kasi that will be your official school account po, school G Suite account nyo. So, anything na related sa school dapat G Suite. Kaya po nakakaranas kayo ng need permission kasi hindi G Suite ang gamit nyo. Then, the link will be open until 7 p.m. today. Kung ano man ang schedule nyo sa akin, for example, Monday ng 7 p.m. automatic close po ang at inyong link for the quiz. Maliwanag po tayo dyan na sa mga hindi makakapagbukas ng link, pwede nyo pong i-PM ako sa mismong araw ng schedule natin. Isasend ko po sa inyo yung picture ng quiz. Pero dapat on that day, maibigay nyo rin po sa akin ang sagot sa quiz. Maliwanag po. Basta yung quiz, isang ano lang yan. Due date yan sa mismong araw. Yung activity lang ang mahaba. Okay guys, honesty is the best policy. Kasi kahit po mandaya kayo sa akin, kahit ngayong pandemic, maaari nyo sabing hindi naman tayo nakikita ni ma'am, pero may isa pong nakakakita sa inyo na kayo ay kayo ay nandaya sa quiz. So, sino yon? Si Lord. So, siya po yung bahala sa inyo kapag dinaya nyo si ma'am sa ating
quiz. So, good day and have a nice day, grade 10.